So yan mga kapak YouTube, nandito tayo sa bahay ng tropa. Nagpaturo tayo magpalit ng coolant tsaka brake fluid. Sinabay na rin natin magpalit ng handlebar. Ito yung nabengkong nung nag-crash tayo dahil sa aso na walang may-ari, hindi umamin. So yan. So ito yung recommended ng kaibigan natin mekaniko na coolant, yung original na coolant ito ng Honda CB650R. So kulay blue ito. Ito yung super long life coolant na all season anti-freeze coolant type 2. Tapos ang part number niya is ito, 08 CLA P99617 1Z P8. So yan, i-post ko na lang sa description lahat yung part number tapos yung description ng coolant. So ang magagamit natin, each bottle 1 liter to. So ayan yung proseso, meron tayong 3 liters. Then bumili na rin tayo ng DOT4 na brake fluid, sasabay na rin natin yung reflush ng brake fluid. So reminder, based sa manual ni Honda CB650R, so every 2 years magpapalit tayo ng coolant. Need natin mag-reflush para ma-maintain natin yung magandang cooling system ng ating motor. Kasi pag na-expire din naman tong coolant, tsaka natutuyo siya. So yon. So ngayon tinanggal na namin dito yung sa side. Ito yon. So 2019 model yung sa akin, tinanggal na namin dito. So ito, tandaan nyo mga kapak YouTube, so bago kayo mag-release, buksan itong cup na to, tanggalin nyo muna yung breather. To breather yan, parang sa sa, di ba nagpe-pressure cooker tayo, kailangan natin munang tanggalin tong breather. Tatanggalin yan muna to bago natin buksan ito. Kasi pag binuksan yung diretso yan, maliligo kayo ng mainit-init na coolant na mahapde. So yan, laging tatandaan, reminder, wag munang bubuksan dito, wag. Dito muna, dito. Tanggalin muna tong breather. Okay, yan yung step 1 natin sa pagtanggal. So ngayon, ikot tayo dito sa ilalim. Ito na siya, na-drain namin kanina. So pakita ko sa inyo, yon, yung part na ito, yan. To. Yun. Luluwagan yung washer dyan. Pag lumuwag na to, yan, madedrain na yan. Pero bago siya madrain, dapat naka-open yung cup natin dito. Buksan nyo ito. Yan, buksan nyo ganyan, para madrain yung coolant natin doon sa ilalim. So yun. Then yan, magsasalin na tayo. So pag nagsalin tayo, hayaan mo lang naka-open na ganyan. So hindi naman niya agad mapupuno kasi mayroon tayong proseso sa pag-replace ng coolant. So salin, andar, rev, so ganun mangyayari. Papansinin nyo, puno pa siya, pero yan, bababa yan. Hindi pa yan puno. So gagawin natin, paandarin muna natin yan. Nakalakpit yan. So pag andar, bababa yan. Tapos i-rev natin, painitin lang natin yung makina. Tapos hayaan natin, tapos ipatayin natin yung makina. Hayaan natin mag-open yung thermostat. Tapos check natin yung temperature dito sa panel. So indicator niyan, so magko-cold start tayo ng 15 to 20 minutes. So sa cold start, dapat ang temperature natin dito, maximum niya lang 4. 1, 2, 3, 4 lang dapat. Hindi siya umaabot ng 5 pagka na 20 minutes na idle na cold start. So ganon. Tapos pagka lumagpas ng 5, ibig sabihin kulang pa yung coolant natin. Kailangan natin magdag-dag ulit. Tapayin natin, ganun ulit, andar, salin, andar, bomba. Tapos patay na makina. Tapos magantay ulit tayong bumaba. Mag-open yung thermostat, bumaba yung coolant natin dito sa makina.
Tapos ang palatandaan na okay na lang lahat, gumagana yung cold start natin, gumagana na yung pan. Tapos itong level ng coolant natin puno na. Tapos dito tatanggalin niyan, tumutulo na rito yung coolant. So wala nang hangin na lumalabas, puro coolant. So yun ang mga palatandaan na okay na yung coolant natin. Tsaka dito yung temperature niya hanggang 4 lang maximum. Tapos gumagana ang pan. Tandaan na, ang number dito ng temperature ng makina hanggang number 4 lang maximum. Tapos gumagana ang pan. Pag number 5 yan, ibig sabihin kulang pa coolant nyo. So ganon ang pag-change ng coolant. So tandaan, huwag nyo munang pupunuin dyan. Pag nakita nyo puno, pag hindi nyo sinunod yung proseso, wala, sabog makina nyo pag ipinandar nyo yan. At dinire-diretso nyo andar. So ganun mangyayari. Tandaan nyo, huwag nyo bubuksan agad to, tumunang breather. Yung release nyo ng pressure dito, tanggal nyo muna. So habang naglalagay kayo ng coolant na andar, okay lang na tumutulo dito yan. Kasi breather nyan. So yun mga kapak YouTube, magtanong lang kayo, mag-comment na lang kayo kung meron pang tanong at para masagot natin yung ano.